no? So, hindi naman kami nag-uusap na dalawa para hindi kami nang shirt sa loob puti. So, maikli lang ito mga kapatid, no, ang ating pag-usapan. Mga 3 oras lang siguro ito. So, okay na rin, no? Salita naman Diyos eh. So, parang kanin yan, di ba? Parang hindi tayo nagsasawa sa kanin, di ba? Ganon din dapat sa salita ng Diyos. Kung anong attitude natin sa kanin, ganon din dapat ang ating attitude sa salita ng Diyos. So, ngayong umaga ay ating pong pag-usapan ang ang siguro halos lahat sa atin, pamilya sa pag-usapan natin sa umaga ito. Ito pa yung tungkol sa tinatawag na the sinner's prayer. Pag-usapan natin yan kung yun ba yung totoo, kung yun ba yung nasa Biblia, kung yun ba yung tinuturo ng Biblia. Kasi po, napakahalaga na mahimay po natin ang bawat salita ng Diyos. Kasi nga po, ang fake na 1,000, kaunti lang difference sa fake na 1,000 din. Ang tunay, no, di ba? Kahit sa mamaya makita natin na ang pagkakaiba ng totoo sa hindi ay para lang yung hairline. Para lang yan buhok. Na kunti lang yan. Minsan hindi mo ma-distinguish. No? So ngayon, sa atin pong umpisahan, kagaya ng dito muna, may nabanggit po si San Pablo patungkol po sa tinatawag na ibang ebanghelyo. Na nakasulat po yan sa Galatians 1:6. Sabi niya, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalib at nangag-ibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. So, may namangha siya, parang madali nilang nagsili. Yung mga ilan, sabi niya na nagliligal. So, pervert mo, twist, di ba po? Twisted. Maano no, masarap tingnan. Di ba? Kagaya ng isang kwento, may isang teacher na kumuha siya sa teacher siya ng fine arts. Sabi niya, mayroon ako ditong lata ng isang lata na may label. I-drawing nyo ito, sabi niya sa mga estudyante niya. Ay di, binigyan na ng pare-parehong lata. Ang isang estudyante isa doon, lumabas, kumuha ng bato. Pinukpok niya ng pinukpok, pinitpit niya yung gatas ng lata. Tapos din-drawing nila. Nang ipinesenta na, alam mo kung sino nanalo? Ang iba, talagang level na level, pati lettering kuha-kuha pati level. Ang sa kanya napitpit. Tapos may kulubot, di ba? Din-drawing niya ng realistic. Kanyang drawing ang nanalo. So pag ang kapatid, sabi ko lang dito, yung isang bagay na sometimes twisted, minsan yung nakaka-attract kaysa dun sa tunay. Di ba? Kagaya niyan, ang ganda niyan, na twisted vine yan Pero ang ganda tingnan, pag in-straight mo lang, parang wala kang maka-appreciate na beauty, di ba? Sabi dito, to pervert, pasamain means, alter something from its original course, meaning, or state, to a distortion or corruption of what is first intended. So, ibig sabihin mga kapatid, nagkaroon po ng alteration, na kung saan ay nagkaroon ng distortion, doon talaga sa una na intended no isang bagay, kunyari sa sulat. Kagaya ng example natin kay Solomon, nasulat na sa Ecclesiastes. Ang intended niya talaga doon sa chapter 12, verse 13 to 14, na sabi niya, let us set the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment. Tapos naglagay doon, for this is the whole duty. At ang duty doon po ay dinagdag po ng translator. Na ang purpose po nila ay para sana mga galing maintindihan. Pero na-evade yung tunay na purpose ni Solomon. Na hindi alisin ng duty, ang real doon, for this is commandments, is kabuuan ng tao yun. Hindi merely duty. So nakikita niyo yung kunting doon, buti na lang ang mga translator honest. Naglagay sila ng tinatawag na lahat ng mga salita na wala sa Greek, wala sa original, nilagyan nila na italize, yung nakahilis sa mga Paano na lang pala pagka hindi nila nilagay? Marami nang maliligaw, di ba? Although na ang purpose nila maganda para po maintindihan. Pero nawala nila yung talagang intensyon ni Solomon nang sinulat niya yung bahagi na yun ng Bible. Baguhin sa Tagalog, baguhin ng isang bagay mula sa original na kahulugan o estado nito tungo sa pagbaluktot
o katagalian ng kung ano ang unang nilayon. So yun po yung ating talagang iwasan, no? At dapat makita natin yon. Patuloy tayo sa Ebanghelyo. Ito, yung first approach. Actually, karamihan ito ginagawa sa mga pagtitipon. Kaning mga maraming, minsan nga sa buong plata pa yan, ano, may pagtitipon, mayroong preacher, meron diyang nanginginig pa, may tumatalon-talon, kung ano-ano pa mga kapatid. Pag tinignan mga kapatid, at sabi nila, God loves you and has a wonderful plan for your life. Maganda pakinggan. Tapos, di ba quote, John 3:16, anong sabi? 10:10 tsaka 3:16, ano? The thief cometh not by for steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Pag nakinggan ko, di ba masarap sa tenga? Ito yung first approach, di ba? Ito po naman, nakasulat, di ba? Man is sinful and separated from God. Lagi natin nadidinig yan sa mga, ano, di ba, sa mga preaching, sa TV, sa mga, kung ano pang mga mahabang, ano, malalaking pagtitipon. Nakasulat yan. Nasulat din. Romans 3:23, ang sabi, for all have sinned and come short of the glory of God. Sa 26:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So yun po yung approach ng preaching na makikita natin ko sa common na makikita natin sa mga pagtitipon. Jesus is God's only provision for sin. John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kaya absent si Kibuloy dyan, no? Wala siya dyan, no? Kanya-kanya lang yun. Gawa-gawa niya lang. That we must individually receive Jesus as Savior and Lord. John 1:12. But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe in His name. So yun po approach. Siyempre pag nakinggan mo yun, overwhelmed ka, talagang wala ka kasi lahat yung yan. Wala tayong question dyan. Lahat yung totoo. Diba? Wala tayong question dyan. Dito tayo, sunod natin mga kapatid sa ibang Ebanghelyo, afterwards. Ito na. Diba, nag-preach na? Pagkatapos na, dito tayo sa afterwards. Kasi makikita natin dito mga kapatid. Parang application ni Brother ano yan ni Brother Norley, di ba? Afterwards, we receive Jesus by asking Him into our hearts. Di ba, ganun ang sabi? May verse din. Revelation 3:20. Sabi, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. Kung ang sino man ay dumaing ng aking tinig, ay magbubukas ng pinto. Ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Sumunod, we receive Jesus by praying the sinner's prayer. Yun na. Ang approach kanina, ang ganda eh. After pagkatapos, ito na lang gagawin mo. At maliligtas ka na. Diba? Dito nagkaroon umpisa yung tinatawag nating faith na is just a mere acceptance. Tandaan natin mga kapatid, pag sinabi ng kasulatan na faith, sabi doon sa Hebrew kanina, ano sabi? Kapanatagan ng mga bagay na inihintay. Ibig sabihin yung bagay na hindi mo pa nakikita. Kaya yung kapanatagan mo na yan ay naging ebidensya ng mga bagay na hinantay mo na hindi mo pa nakikita. Ang tanong, bakit panatag ka? Isa lang sagot. Because salita ng Diyos yun eh. Wala namang ibang nagsasalita na dapat natin panghawakan at paniwalaan na yan ay totoo, kundi Diyos. Pag salitaan Diyos at pinaniwalaan mo, paging panatag ka. Kahit ang mga bagay na hindi mo pa nakikita. Kasi sabi ni Pablo, bakit paasahan nyo kung nakikita mo na? Tulad ng immortality. Yung iba ngayon nagsasabi, immortal na daw sila. May nagsasabi ngayon yan. At sila daw glorified na. Iwan ko na lang, bakit pa sila nandito? At bakit pa sila kumakain sa Jollibee, sa McDonald's, o kung may pera pa sa mga aristocrat o kung saan-saan pa mga magagandang restaurant. Diba? So yan. We receive Jesus by praying the sinner's prayer. We can receive Christ right now through prayer. Yung afterwards. Tingnan natin mga kapatid. So ano ang yan, tulad yan. The sinner's prayer, tingnan natin ang definition niya. Ang sabi doon, the so-called sinner's prayer is a popular phenomenon in Protestant circles.
it is employed at the conclusion of various denominational revival services in appeals to convince sincere people to get saved. Di ba? Totoo yan. It frequently is found as the ending in religious tracts or in books urging folks to repeat these words from the bottom of your heart. Diba? Ang iba naman, pagkatapos ng mga concert, altar call, di ba? Pag lumapit, i-recite mo ito, Brad. Agkaroon ka na ng pananampalataya at dahil magkaroon ng pananampalataya, you're saved. Yung conclusion minsan ang nangyayari, ang conclusion, dahil saved ka na, ang iba na-twist din ang pag-iisip, parang twisted mind kanina. Saved na pala ako Okay na gumawa ng kasalanan. Okay na din magsimba. Okay na din magbasa. Ganun na nangyayari. Dahil saved na ako Nalalangin ako ng Lord's Prayer, Sinner's Prayer Diba? Yeah, okay na yan. So parang naging license to sin o license to, kung ikaw na bahala sa sarili mo kasi nag-recite ka na Sabi dyan, at totoo sa akin yun. Diba? Pero mga kapatid, nakita natin. Ito ang sample ng the sinner's prayer. Dear Lord, I am a sinner. Please forgive me. Come into my life and cleanse me of my unbelief. I believe in you and in salvation. Through the blood of Jesus, I turn from sin and trust in Jesus alone as my Savior. In Jesus' name, I pray. Amen. So wala naman tayo makitang parang sarcastic o mali dyan sa no? Ang problema lang kasi yung sinasabi natin ganun, yung afterwards, yung ina-apply na ba? Kasi minsan may mga bagay na dahil na-summarize mo na sa ganyan, imbis na mapunta ka sa tamang intensyon o layunin, wala. So ito pa, isa pong sample ng prayer, sinner's prayer. Lord Jesus, I need you. I open the door of my life and receive you as my Savior and Lord. Thank you for forgiving my sins. Take control of the throne of my life. Make me the kind of person you want me to be. So dito, napatawad ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng sinner's prayer. Naligtas siya sa pamamagitan ng sinner's prayer. Diba? The sinner's prayer. Ito. Is that the way to receive Christ? Yung tanong natin ngayon. Yung ba ang paraan? Yung mag-recite ka ng Lord's sinner's prayer para matanggap mo si Kristo sa buhay mo? The Bible nowhere mentions the sinner's prayer. Yung una, wala na dating mababasa ng sinner's prayer sa Bible. Diba? At minsan, marami pa nagkakamali sa Lord's Prayer. Ang Lord's Prayer nila, Our Father who art in heaven. Hindi ang Lord's Prayer. Pero kung tingnan mo ang Biblia, mga kapatid, it's not the Lord's Prayer. That is an instruction by the Lord on how to pray. Ang real na Lord's Prayer ay yung nasa John chapter 17. Yung nandun na siya sa cross. Sabi niya, glorify me, Father, with the glory which I have before you from the foundation of the world. At ang panalangin niya, hindi lamang sa mga taong ibinigay sa mga apostoles at sa kanya, kundi pati na rin sa mga maniniwala doon sa mga salita ng mga apostol. At kasama tayo doon dahil tayo naniniwala sa mga salita ng apostol. Diyan ang tunay na Lord's Prayer, yung John chapter 17, at hindi yung commonly na Our Father may hawak-hawak pa ng kamay, di ba? Hindi yun po yun. So it is man's inventions. Ito yung invention ng tao yun. Wala sa Bible Those told to pray for forgiveness were believers. Yung sa 3:20 kanina ng Revelation, para kanino ba yun? Yan po yung sinulat sa isang church sa Asia. Hindi po yun para sa mga unbeliever. Pero ito, ang Lord's Prayer, message nila, ginagamit nila para aakit yung isang taong hindi pa naniniwala. So yun pa lang, hindi sila magkatugma. Sa Revelation 3:19-20, sabi, at lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan, ikaw nga magsikap at magsisi. Sinasabihin niya dyan yung sa iglesia yun Sabi niya, sa 3:20, narito ako, nakatayo sa pintuan na tumutuktok, kung ang sino man ay duminig sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. At ahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko, ipapatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. Sinabi niya yun sa mga believer na yung sinabihan doon. Pangalawa, sa Acts chapter 8 verse 13-22. Ito naman po yung kaso ni Simon. Yung Simon na gustong bilhin yung gift of the Spirit. Di ba? Believer din yun. At si Simon man ay naniwala rin. Di ba?
at mabautismuhan na ay nanatili siyang kasama ni Felipe at na magkita ng mga tanda ng mga dakilang himalang ginawa na at napahanga siya. Sabi doon, magsisi ka nga sa kasamaan mo ito at manalangin ka sa Panginoon, baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. May Felipe rin si Simon. Ang pattern ng istorya niyo, si Simon Magos. Hindi si Simon Peter, ha? Yung gustong bilhin ang gift of the Spirit, nasabi nila ni Pedro ay hindi naman yung binibenta. Di ba? So yun, believer din yun. Sa John 1 John chapter 1 verse 9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan at tapat siyang banal siya at tayo patatawarin niya sa ating mga kasalanan at tayo linisin sa lahat ng kalikuan. Isinulat din yan sa kanyang mga anak. Ibig sabihin, Kristiyano ang sinulatan ni Juan. Pero ang aplikasyon kanina kita natin, gina-apply nila yung prayer na yon sa tinatawag na hindi pa naman Kristiyano. Di ba? So yun yung medyo medyo gray kumbaga sa ano. To receive Christ so as to know Him, we must keep His commandments. So pagka tinanggap si Kristo, ayun sabi John 14:21 ang sabi, at mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at siya iibigin ko. At ako'y magpapahayag sa kanya. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya iibigin ng aking Ama at kami patat sa kanya at siya gagawin namin aming tahanan. Yung pala, pag nag-receive ka kay Kristo, sumusunod ka sa kanyang mga utos. Nang nireset mo ba ang sinner's prayer, ano nang natupad mo? Lapit! Natupad ka na? Ang natupad mo lang siguro, naniwala ka na may Diyos. Yun lang ang natupad mo. Kumbaga sa ang sinner's prayer, it's not a guarantee for salvation. Kumbaga sa umpisa pa lang yun naniwala ka pa lang sa Diyos dahil doon sa natinig ko, naniwala ko doon. Tapos nanalangin ka lang, tapos yun na. Yan ang medyo delikado mga kapatid. Sa 1 John 2 verse 3 sabi, at sa ganito'y nalalaman natin na siya ating nakilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya ay hindi tinutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Datapwat ang sino mang tumutupad ng kanyang salita. Tunay na sa kanya ang naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman natin tayo na sa kanya. Ang nagsasabing siya ay nananahan sa kanya at nararapat din namang lumakad na gaya ng nilakad niya. O nang nagsalita ka ba nag-recite ka ba ng Lord's Prayer, lumalakad ka na gaya ng paglakad ni Kristo? Ayun daw, kaya pag ma-receive mo si Kristo, dapat lumalakad ka doon nang ni-recite mo yon, lumalakad ka na ba? Hindi pa, di ba? So hindi po siya i-apply. Well, although nakita natin na maganda, pero ang problema, yung in-apply nila sa buong kaligtasan ng tao Yun yung punto na tinitingnan natin dito mga kapatid. Kasi pag naligaw tayo, wala. Ang tunay na ebanghelyo. Kanina, perverted gospel yan dito, tunay na ebanghelyo. What Christ taught? Ano ang tinuturo ni Kristo? We must do His Father's will. Sabi. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa karin ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. O nang nirecite mo yun, nagagawa mo na yun. Hindi. Sunod. We must do what He said. Sabi niya, at bakit tinatawag niyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasalita? Kasi sinasabi, sabi ni Kristo. Yan ang turo ni Kristo, mga kapatid. We must believe in Him. Sabi niya, sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga matay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo'y magsampalataya na ako ang bunga ng Kristo ay mga matay kayo sa inyong mga kasalanan. Yung believe doon mga kapatid is not as simple as sinner's prayer. Yung believe yan, sinasabi kanina ni Brother Norley. Mapatunayan lang na talagang naniniwala ka sa Diyos kung ikaw ay lumalakad sa kanyang palatuntunan. Pagod sa mga kanyang mga kautusan. Kasi yun pong kabuuan ko, sabi ni Solomon. Pag hindi mo yan sinunod, hindi ka mabubuo. Diba? Para ka lang tao na walang buhok.
Kasi pasintabi sa medical. Pasintabi na. We must believe in Him. So, sunod, we must repent of sin. Diba? Unod mo yung repentance, doon sa kanila sa nabasa natin. So dito, sinasabi ko sa inyo, hindi dapat malibang kayo ng nagsisi, ay mga matay kayo lahat sa gayong ding paraan. Sisi, we must confess Him. Diba? Sabi niya, kaya ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Datapwat sino pang sa akin magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Diba? Sabi dito, we must be baptized. Ito mga kapatid, ano? Sa dami-dami ng mga bersikulong binasa nila at pinasalita. Maganda yung prayer, di ba? Wala naman tayong question nun eh. Pero sabi ng Biblia, baptize ka dapat eh. Hindi na kailangan yun. Ayun na! Mga kapatid. Yun na nga lang yung nagsisi ka na nga, di ba? Tapos nagpabaptize sa ayaw mo? Bakit? May nakita ka ba nung na-convert mga apostol, hindi nila binautismuhan? Di ba? At mayroon bang pumipigil sa'yo para magpabautismo? Ikaw wala namang pumipigil sa'yo. Kagaya nung sa magnanakaw. Kahit sabihin pa natin na wala pa namang utos ng bautismo, pero practice na sa Hudyo ang bautismo. Iba lang ang termino nila sa Old Testament. Eh doon, hindi na makababa ng krus yun eh. Pero may good works, di ba? Na-lesson ko na dito yan sa inyo. So diyan mga kapatid, ayan, we must be baptized. Eh, turo ni Kristo yan. Siya nga nagutos eh. Ano sa 28:19? Dahil dito magsiayon nga kayo sa kami ninyong mga alagaan. Ang lahat ng mga bansa na siya ay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro nyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Doon na kadami niya. At narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Dami nun. Nandun na ba lang sa sa sinner's prayer? Ang dami na nang ituro mo sa kanila ang lahat ng mga bagay na inutos ko. At narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa Mark 16:15. At sinabi niya sa kanila, magsiayon na kayo sa buong sanlibutan at iyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng pinapal. At ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, dapat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ba? Sumampalataya at ano daw? Mabautismuhan, ang sabi. Sabi pa ni Pedro sa 2:38, mayroon pa yan, di ba? Ngayon dito mga kapatid, tingnan natin. Ano naman ang itinuro ng mga apostol? Kanina si Kristo yun eh. Tingnan natin kung magtatali sila, kung nagkakatugma sila. No? Sabi dyan, we must obey Jesus. Tali ba? Sabi sa Hebreo, at nang siya ay magpaging sakdal, at siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. Pareho sila, hindi? Pareho eh. We must believe in Jesus, sabi din ng apostolis. Sa 16:30, sabi niya, at sila ay inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? At kanyang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maligtas ka at ang iyong buong sambahayan. At sa kanya sinalita nila ang salita ng Panginoon pati sa lahat ng mga nasa kanyang bahay. At sila ay kanyang kinuha ng oras din yaon ng gabi at hinugasan ng kanilang mga latay at pagdakay binautismuhan siya at ang buong sambahayan niya. Sabi mo yan? Nandun ba yun sa Lord's Prayer, sa Sinner's Prayer? Wala. Paano mo sasabihin na yun ay kaligtasan mo na? Pagkasinalita mo na. We must repent o may repent din. Pare-pareho. Sa 3:19 sa ng Acts, sabi niya, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang magpawi ang inyong mga kasalanan upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon. Sa 30, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos, datapwat ngayon ipinabuutos niya sa lahat ng mga nagsisisi sila sa lahat ng dako. Yung inuutos ko lang ng Panginoon na magsisi. Hindi mo, dapat mapatunayan mo ito.
Hindi yung pagkatapos mo na-recite, nagsisi ka na, bahala ka na rin. Di ba? Kasi nagawa mo na eh. Yan ang medyo delikado doon mga kapatid. We must confess Him. Kung may confession din. Sabi ni Romans 10:9, sapagkat kung ipinahayag mo ang iyong bibig sa Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na ibinuhay siya magulit ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao ay nanampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. So may confession din mga kapatid. Pareho din We must be baptized. Masisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawan ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan sa tumatawag sa kanyang pangalan. Biro mo, kapabi din ng mga apostolis ay magbautismo din. Diba? Ngayon, pinagkukontra nila yan. Ang Matthew 28:19 and Acts 2:38. Pero mga kapatid, ibang pag-aaral nyo, hindi matakagal tayo pagka dinaanan natin yan. Pero isa lang, pag sinasabi natin dito, in the name of Jesus Christ, that means in His authority. Yun ang ibig sabihin ng phrase na in the name of Jesus. At yung mga nagsasabi na mali daw yung bautismo na Ama, Anak, Espiritu Santo, pero nakapag-word ng kanilang doktrina. Kasi sa kanila, ang Ama si Jesus, ang Anak si Jesus, ang Espiritu Santo si Jesus. Tapos, pag yun daw ginamit mo, hindi mo daw nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, ang binautismuhan mo. Paano nangyari yun? Ang Ama, sabi mo si Jesus, ang Anak si Jesus din, ang Espiritu Santo si Jesus din. Ginamit ko yun, tapos hindi. Kaya kailangan ito lang i-pronounce na in the name of Jesus. Kaya pinagkukontra nila yun. Pero kung titingnan mo, walang mali. Kasi pag sinabi mong in the Christ authority, in the name of Jesus Christ, you also baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. At sinabi mo rin, gawin mo rin yung in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, na bautismo din sila sa in the authority of Jesus. Kasi siya magsabi nun, all authority is given unto me, at humayo kayo. At gawin ninyo mga alagad at bautismuhan mo sila. Wala sa kanya ang authority. Kung gamitin kong the name of Jesus, o Father, Son, and Holy Spirit, o ipag-combine mo yon, mas lalo na. Sa kanila, pinagsasabong nila yan. Na hindi naman dapat pagsabungin. Diba? Dapat intindihin lang yung talata. Ito mga kapatid, importance ng bautismo. Kasi karamihan nito, nililagtek na ito lalo na dun sa sinner's prayer na pinag-aaralan natin. It is how we put on Christ. Yung bautismo pala, pagsuot mo, sabi na sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinigay si Kristo. Of course, bago ka bautismuhan, nagkaroon ka muna ng pananampalataya. Kasi kung wala ka pananampalataya, hindi ka nakinig sa salita ng Diyos, hindi ka nagsisi, hindi ka pwedeng i-apply sa ito. Kasi ito na, kumbaga sa pag bumili ka ng damit, di ba? Magbabayad ka, magpipili ka, di ba? Tapos dahil mo sa cashier, babayaran mo yun. Hindi mo pwede pagdating sa mall, yung panabayaran, susuot mo na, pwede ba yun? Hindi, di ba? Kaya dadaan ka sa proseso bago mo masuot ang isang damit. Kaya ganito, bago ka dumaan sa pagsuot kay Kristo, magkaroon ka muna ng pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang mga salita. Pangalawa, acknowledge mo na ay kanyang kasalanan. Magsisi ka, mag-confess ka, then bautismo ka. Ba ganon? Doon sa sinner's prayer, wala Di natin nakita yun mga kapatid. So taliwas dito sa sinasabi ng Biblia. It is how we die with Christ. Kung hindi ka makabaptismo, nag-prayer ka lang, ng sinner's prayer ka lang. Hindi mo na sinuot si Kristo, hindi ka pa namatay kasama ni Kristo. Diba? Sabi sa Roman, sabi niya, hindi ba galing nyo nalalaman na tayong lahat ng nakabaptismo kay Kristo Jesus ay nakabaptismuhan sa kanyang kamatayan? Paano kung hindi ka nakabaptismo? Hindi ka nakabaptismuhan sa kanyang kamatayan. Hindi mo na siya nasuot, hindi ka pa nakasamang namatay niya. Dapat talaga ang tama kasamang namatay ni Kristo. Pero ginawa si Kristo nga lang doon. Siya lang namatay, hindi tayo. Ang gagawin lang natin, sundin natin siya para tayo ay mabuhay. Kasi, hindi tayo sinadda ko, tayo pa ako sa kasi. Wala naman sa kasalanan Di ba? It is when we are buried and raised with Christ. Ito pa. Kung hindi ka nailinig kasama niya, hindi ka rin mabuhayin muli. Paano ka maliligtas niyan? Diba? Sabi sa Colossians, sabi niya, Colossians 2:12,
na naglibing, nakalapit niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay na kalapit niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumabangon sa Kanya sa mga patay. At nang kayo mga patay dahil sa inyong mga kasalanan ay at sa di pagtutuli ng iyong laman ay Kanyang binuhay kayo na kalapit niya na ipinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan. It is why we are saved in baptism. Ito mga kapatid, mabasa natin ang bautismo, kalakip talaga yun sa kaligtasan. Sabi sa Peter 3:21, na ayon sa tunay na kahawig, ngayon nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay ng maguli ni Kristo, mga kapatid. Daming mga bersikulo ating binasa, mga kapatid, na nireject nila. May konklusyon na. Salamat naman. Natin konklusyon na. O, di ba? Konklusyon na pala. Sabi niya, the perverted gospel says you receive Christ through prayer. Yung kaninang sinalita natin, ano? Eh, ang Biblia sabi, the pure gospel teaches that we receive put on Christ in baptism. At alam natin, yung baptism na yan, hindi lamang yun na pagkadating mo. Dati, baptismuhan mo ako. Ay, hindi ganon. Nagpaliwanag natin yun. Alam niyo kasi, ay, brother, baptismuhan mo na, brother. Hindi ganon. Ano yung parang instant na kape? Hindi ganon po. Bago ka pumatay sa bautismo, na-enumerate ko na kanina anong mga requirement bago ka mapunta ron. Diba? So, ang layo ng mga nakita nating requirements, pero pagka tinignan mo yan, na-airline lang eh. Alam niyo po mga kapatid, sa Genesis pa lang, ang liit lang talaga ng difference. Ba? Let me read to you sa Genesis chapter 3. Bago natin dito, conclusion na eh, no? Ang sabi po dito mga kapatid sa Genesis, nag-Adan at ni Eva, sabi ng Diyos, sabi ni Eva, makakain namin lahat ng pagkain dito, mga prutas, hindi pa na lang sa mga prutas ng the fruit of trees of knowledge of good and evil. Kasi sabi niya, pag kinain namin yun, mamamatay kami totoo. Sabi niya sa Genesis 3:3. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. O, diba? Sabi ng serpent, and the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Ano lang dinagdag niya? Not lang eh. Pero mo not lang. Kaya sabi ko sa iyo, totoo, kunti lang. Kaya pag tinignan mo yung Lord's Prayer, parang totoo talaga eh. At yun na lang gagawin, maligtas ka na. Yung pala may mga bautismo pa, may pagsisisi pa, may ganito pa. O biruin mo yung mga kapatid, kaya napaka-hairline lang. Parang pera natin, ano? Hairline lang. Ngayon, may mga warnings dito. Sabi sa Galatians 1:8, but do we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you? Let him be accursed. Tumpain ng tao, sabi ni Pablo, na nangangaral o kahit anghel, sabi niya kahit kami, apostol, o anghel, na nag-preach sa'yo ng iba, doon sa pinreach sa kanila, ano siya, sumpain. Ito pa isang warning. As we said before, so I say now again, if any man, kanina anghel, apostol, ito naman tao, preach any other gospel unto you than we have than ye have received, let him be accursed. Sumpain mga kapatid. Kaya napakalaki po ng responsibilidad ng mga nagtuturo sa Bible, mga teacher. Kasi may mga warning ng Diyos. Pag maling gospel ang iyong ipinangangaral, sumpain ang tao na kahit anghel. Ito pa isang warning. Sa 2 Thessalonians 1:8, in flaming fire taking vengeance of them that know not God and obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Yun po ang mga warnings natin nakikita. Ngayon, ang tanong, the sinner's prayer, balik tayo sa ating topic. Fact or fiction? Diba? Ang sagot ko, fiction. What is yours? Muli, isang magandang umaga at maraming salamat. Nawa ay
bigay tayo glory sa Diyos at nakabigay ito ng inspiration at encouragement sa ating lahat. At sana nabusog ang ating mga kaluluwa. Muli, isang magandang Amen. Thank you.